Aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, yung pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipe. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo Siyon. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ng isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at ang isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang diyan o kaya'y sasahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, "Ephata," ibig sabihi, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipe. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayong araw ay ang birthday ni Mama Mary. Happy birthday, Mama Mary. Pero dahil sa ngayon ay araw ng linggo at mas mahalaga ang araw ng linggo sa mga kapistahan ni Mama Mary, kaya ang mga panalangin at pagbasa natin ay hindi tungkol kay Mama Mary. Pero patuloy pa rin natin siyang alalahanin at ipakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya sa ating pagdarasal sa Kanya. Sinabi ni Jesus nung una na siya'y nagpahayag sa Kanyang bayan sa Nazaret, "Pinuspos ako ng banal na Espiritu upang ipahayag ang magandang balita sa mga dukha." Mahalaga sa Diyos ang mga dukha.
Hindi ba ito rin ang sinasabi sa batas natin? Those who have less in life should have more in law. Dapat ang mga kapo sa buhay ay mas may maraming batas na ipagtatanggol sila at ang kanilang mga karapatan. Kaya nga sa simbahan, mayroon tayong preferential option for the poor. May pakatangi-tangi tayong pagkiling sa mga mahihirap kasi mahihirap sila at hirap sila sa kanilang buhay. Pinuna ni Santiago sa ating ikalawang pagbasa ang ginagawa ng iba na kapag mahirap lang ang tao, hindi siya gaanong pinapansin at tinatanggihan pa nga. Pero ang mga nakadamit na maganda at may mga singsing na mamahalin, mga relo na mamahalin, ay bibigyan ng espesyal na pansin. Hindi dapat ganyan. Una, dapat walang pagtatangi sa simbahan para sa mayaman. At kung may pagtatangi man, yan ay ibigay natin sa mga mahihirap. Kasi ang Diyos mismo, pinipili niya ang mga dukha na maging mayaman sa pananampalataya. Mas binibigyan ng Diyos ng espiritual na biyaya ang mga mahihirap. Sa totoo lang, ang kaligtasan ay nangangahulugan na bibigyan na ng katarungan ang mga dukha, na mamumulat na ang mga mata ng mga bulag, na makaririnig na ang mga pipi, makasasalita na ang mga pipi, makalalakad na ang mga pilay. Ang mga nahihirapan ay mananagana na. Yan ang tanda ng kaligtasan. Hindi na ang mayaman ay lalong yumayaman o ang may pera ay natatakpan nila ang mata ng mga hukom at mga pulis. Hindi yan kaligtasan. Yan ay tanda ng ating kapahamakan. Sa ating ebanghelyo, pinakita sa atin ni Jesus na siya ay nagdadala ng kaligtasan. Binuksan niya ang tenga at ang bibig ng isang pipi at bingi. Siya ay maliwanag nang nakapagsalita at nakarinig. Ito na ang tanda ng kaligtasan. Marami sa atin ay wala namang depektong pisikal sa kanilang pandinig at pagsasalita. Pero marami ay bingi o nagbibingi-bingihan sa katotohanan. Marami ay natatakot o nahihiya o nagwawalang kibo na magsalita sa katotohanan. Kaya ang tanda rin ng kaligtasan sa atin ay sa tulong ng Panginoong Hesus at sa pag-ibig natin sa Kanya na kapag sasalita rin tayo ng katotohanan at naririnig natin ang mga daing ng mga nangangailangan. Ipagdasal natin ito kay Jesus. Sana dumating na ang ganitong araw ng kaligtasan at hindi nga tayo magpapabaya.